Okay, magandang hapon po sa ating lahat at alam naman po natin sobrang magulo na ngayon sa Senado, no? At nung dumating na sila doon sa hearing ay pinag-usapan na ito palang si Torre, okay, Nicolas Torre, di umano ay nililigawan itong 18 ex-Marines para bumaliktad, di umano, okay? Tapos booking rin dahil meron pong mga kumanta na ang gobyerno tumulong sa ICC para kunin si Tatay Digong, no? Yan, iniimbestiga ito ni Marcoleta. Video rin ito, ipapakita ko sa inyo. At higit sa lahat, itong si Senator Amy Marcos ay tinanong rin itong mga 18 ex-Marines patungkol po sa delivery di umano ng mga nakapasok na mga leta umano nakapasok dito sa lugar ng Ilocos. Imagine that one. Lugar nila yan, dyan sa mga Marcoses, nila Sandro Marcos. Nakapasok ang malita doon at naghahatid raw. Yan ang ating pakikinggan. Bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video natin para guys kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time na nanood dito ay makaparticipate sila, no? Importante na mag-share tayo, like dito sa video na ito. Para naman guys ay mabasa ko yung mga comment ninyo, okay? At sa mga first time dito sa aking channel kung first time yung nanood dito at nagustuhan nyo ang ating talakayan, yung ating banatan, ay mag-subscribe na rin kayo para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Ang subscription po ay walang bayad yan, libre lang yan, okay? So paldo na kayo dito. Eto, panoorin natin itong video kung saan ito raw si Torre ay nililigawan itong 18 ex-Marines. Ito, panoorin natin at pakinggan, magre-react tayo. Bini is voluntary. Your Honor, kasi nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gotisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa... Sino po Rapport. ang lumiligaw sa inyo? Si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General Torre po. General Nick Torre. Yes po, Your Honor. Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa iyo? Siyempre yung nanliligaw, kumbaga sa Grabe si Torre. Kasali ka pala dito, Torre. babayang nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahang loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya? Una, Your Honor, kinausap kami na mag-pirma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutisa po. Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag ninyong patotohanan Opo, Your Honor. yung mga pinagsasabi Opo, Your Honor. na nauna ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. Pumayag ba kayo? Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma, gawa nung naipit na po. Baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak pong sarili namin po. Sa makatwid, hindi siya nanliligaw, nananakot siya. Yung nanliligaw, malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang nakapirma, kagusto. Grabe ito, no? Kasi ako naniniwala ako dito sa kanila kasi hindi man lang sila nagbabase lang sa script. 'Di ba? Kung mapapanood mo, talagang sila very very calm, no? Kalmadong-kalmado, pero kita mo naman na grabe yung nila. Bakit pumasok yan? Ito. Tuhan, na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa. Yes, Your Honor. Bali, 5 kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma. Pero ngayon sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang. Yes, Your Honor. Pagkatapos noon, ano naman ang pabuya na binigay sa iyo kung meron? Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin. Pakiulit nga po, magkano po? 50,000, Your Honor. Yen, Pesos. Yo. pesos. Opo. Sino nagbigay? Yung si Annalisa Gaspar po. Yung staff niya doon po. O ano naman bakit nila kayo binigyan? Kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos. Yes, Your Honor. Para manahimik Opo, Your at Honor. wag patibayin o patibayan ang pinagsasabi
ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. At saka sa mga sunod na araw, Your Honor, Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam ninyong dahilan kung ba't nila gagawin yon? Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na kasave sa cellphone po namin. O ganun palang nangyari, paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato Your na Honor, nasama dito sa inyong pinagsamang salaysay? meron po kaming nakasave sa iCloud po namin. Nautakan mo rin siya, di ba? Yes, Your Honor. Kahit babasagi po yung cellphone ko, pwede ko po i-restore sa isang cellphone po. Medyo late yung bibig nila ha. Hindi synchronize yung voice pero at least marinig natin. Pinapatunayan pa ba ninyo yung sinasabi niya sa... Kayo po, Your Honor. pangalan po. Rosebert Topan. Idagdag ko lang po. Ito po yung cellphone na binigay sa amin. Anong, pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record. iPhone 16e, 128 GB. Magkano yan sa ngayon? Hindi ko... Mga 30 plus siguro, Your Honor. Ano? 30 plus. Hindi sila marunong, 30,000. hindi sila marunong manligaw? Tapos, Yes, Mr. President. Chairman, one question. Sir, brand new nung binigay sa inyo. yes, Your Honor. Yeah. May I ask the staff mamaya yung ano tawag doon? IME. May number yan eh. Pag IMEI. Oo. Your Kung Honor. try lang natin i-trace baka kung saan nila binili at paano it's our duty here na sundin lahat ng ebidensya. So we'll try to do a forensic din. Kahit namin hindi lahat or kung sino hawak yung bago. Tulungan niyo na lang kami kung alam niyo yung sinasabi ko. Sige po. Thank you, sir. Dagdag ko lang po, Your Honor. Gusto nilang makuha yung dati kong cellphone kasi marami po akong nakasave doon na mga picture. Pero dahil po sa Marines po ako, wise, ibang cellphone po yung binigay ko. Kaya na-save ko po yung mga picture. So meron talaga siyang Sabi maraming nga nila, ebidensya. Mr. President, nagtatalit-talinuhan man ng matching, nauutakan din. Tama? Punta tayo ulit doon sa mga mali-maleta na binibigay ninyo. Dinadala mo... Kanino ba galing yung maleta na dinadala nyo sa bahay at mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Senator Jaime Marcos? Your Honor, yung mali-malita po na binibigay po kay Kong Saldi galing po sa ibang contractor po na nauna po na naimbestigahan na po dito. Na-establish na natin kung ilang beses sa loob ng isang linggo kayo nagdi-deliver at kung ano ang average na bilang ng maleta at yung nilalaman ng mga maleta na yon. Na isang araw nga ay hindi makapaniwala yung isa sa amin na para bang physically hindi po pwede na makapag-deliver kayo ng ganong kalaking halaga at parang gumawa siya ng parang time motion study. Imposible ito. Kaya ayaw niya kayong ipatawag dahil hindi siya makapaniwala na yung ganong kalaking pera ay pwede ninyong i-deliver. Naniniwala ba kayo talagang na-i-deliver ninyo ng buong buo yung mga sinasabi nyo na nakasulat dito sa inyong pinagsamang salaysay? Ano-anong lugar? Ano-anong addresses? Isa lang ba ang bahay na pinagdalhan ninyo sa bahay ni Martin Romualdez o may iba pang mga lugar kagaya ng binabanggit nyo rito? Kailangan ma-record po lahat ito. Bagamat ito pong binigay na copy ngayon ay magiging parte na po ng record ng Blue Ribbon Committee. Your Honor, yung sa kay dating Speaker Martin Romualdez po, nag-umpisa nung umupo si Kong Saldi ko sa Chairman ng Appropriation, simula September hanggang natapos yung termino niya po, slice ko na lang po. Simula September 2022 sa 14 Nara Street po kami nagde-deliver hanggang 22 to 23 December po. Ano pong address? 42 McKinley Road. McKinley. Pagkaraan ng panahon na yan, saan naman kayo nag-deliver? 2024 po hanggang natapos yung termino ni Boss. Nasa 14 Nara Street na po, South Forbes. Sa Makatwid, 42 McKinley at saka 14 Nara Street. Yes, Your Honor. Ang pinagdalhan ninyo ng mga mali-maleta. Your Honor, doon na po yung pinaka-last na deliveran ng bahay niya po. Oh, pagdating nyo sa mga lugar na yon, kilala ninyo kung sino yung tumatanggap. Hindi naman siguro basta nyo na lang nilagay sa kanyang pagbukas ng pinto, binalibag nyo lang, umalis na kayo. Meron tumanggap sigurado, tama? Yes, Your Honor. Doon sa 42 po, si Mayordoma niya po, si Ma'am Jocelyn po. Tsaka yung iba yung mga katiwala niya po. Hindi po namin kilala. Kasi matagal kayong nagdi-deliver, kaya pati mukha niya nakilala ninyo. Yes, Your Honor. Meron pa kayong binabanggit na Mang Edwin.
Hindi ko ang pamilyar ko sa hindi ko po pamilyar yung pangalan niya, pero sa itsura kilala ko po. Mr. Chair, mabalik lang dun sa delivery sa Ilocos. Sabi niyo 2022 at balita meron kayong mga retrato. Kung dala ninyo, baka naman pwede ipakita ngayon ang photo at video kahit hindi pa sinama sa sinumpaang salaysay. Your Meron ba, Honor, Attorney? yung picture lang po namin ni Kong Sandro yung kasi ayaw pa picturean ni Kong Saldi yung malet. Yan no, grabe. May picture pa talaga sila kay Sandro Marcos. Okay? Lilinawin natin yan. May picture sila ni Sandro Marcos. Bakit nag-i-insert yan? Ito po. Bini is voluntary. So yun po ang patungkol sa kay Nicolas Torre. Niniligawan sila ni Nicolas Torre, okay? So dito punta naman tayo dito next itong nakapasok na ang gobyerno, okay, tumulong sa ICC para kunin si FPRRD. Ito yung pinag-usapan nila. Go ahead po. Go ahead Ako po, sir. Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda. Ay, sorry, sir. Linawin natin ha. Sabi nila, si Trillanes nakatanggap ng maleta. Nakatanggap ng maleta. Siya ang nagsabi. Siya ang nag-deliver. Sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, ano nung Magdalo yun? Headquarters po ng Magdalo yun, sir. Anong dala mo ulit nun? Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 m yung laman nun po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat noon. And then pangalawa? Tapos yung pangalawa po, 6 na po na maleta. 6 na po? 6 piraso. 6 na po. Okay, 6 na. 6 piraso okay. na maleta po. Maliit, medium, or... Halo-halo po, sir. So, 2 beses. Dalawang beses. Tapos, Sir Tube, so ang sabi mo naman kanina, ang personal knowledge yun naman yung pagpapalit naman sa dolyar Yes, Your Honor. na dineliver din kay... Binigay po namin kay dating speaker po yung Okay. dollar. But ang sabi niya, sino nagsabi na para kay Senator Trillanes or sa ICC din yan? Na ano lang po namin, Your Honor, kasi before po dumating yung ICC, 2 weeks before po na dumating yung foreigner or ICC, yun po yung papapalit namin ng dollar po. Okay. Thank you. Malinaw, Mr. Chairman. Salamat po, Mr. SP. Alam po ninyo kung bakit dinidistinggi ni SP Alan ang mga bagay nito. Kasi may naunang pahayag na po ang Pangulo natin. At alam po ninyong lahat ito. Alam din ng ating mga mamayan. Ang una niyang sinabi tungkol dyan sa ICC in relation to their intention to get the former president. Nung hindi pa sila nakukuha, ang sabi niya, we cannot cooperate with the ICC. The ICC has no more jurisdiction. We cannot assist the ICC in any way, in any shape, and in any form. Yan ang sabi ni Yan po yung BBM. sinabi niya. Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective. Ang mga ahensya ng gobyerno at mga operators ng gobyerno, direktang tumulong sa kanila. Hindi lamang sa pagbibigay ng kanilang tirahan, pagbibigay sa kanila ng mga taong kakasangkapanin kung sinong kakausapin, meron pa silang driver, meron pa silang security na kagaya ng ginawa niyo. Ito'y kahayagan lamang na hindi totoo yung naunang pasabi na hindi nakikipag-cooperate ang pamahalaan sa ICC. Kayo na po nagpapatunay ngayon. Hindi sila magpapalit ng ganong karaming pera from Philippine peso to dollar kung hindi napunta sa kanila yung mga yun. Sa mga tweet, may tirahan na nga sila, libre na nga sila sa kanilang mga anumang gastusin na maaari nilang gamitin dito sa bansa, kung ano yung gusto nilang, kung sino gusto nilang kausapin at imbestigahan, para mapagtibay nilang ginagawa nilang investigasyon sa kanilang bansa, tayo pang gumastos sa kanila. Yun ang lumilitaw ngayon. So, kung ginamitan sila ng pera, paano natin masasabi na ang investigasyon na ginawa nila ay sang-ayon sa batayan nila? Na dapat sana silang humanap at hindi sila ang tinulungan pa na humanap. At ang humanap pa ay mga kilala ninyong tao na kalaban pa ng dating Pangulong Duterte. So malinaw po na wala talagang objectiveness kung ang pag-uusapan ay yung pag-uusig sa dating Pangulo. Ito ngayon ang inihahayag sa ilang bahagi po ng inyong pagtestigo ngayon. Balikan po natin yung 14 Nara Street. Mr. Chairman, just last point sa ICC. Nakalagay kasi sa Article 127 ng Rome Statute, a state may, by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations, withdraw from this statute.
The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of notification unless the notification specifies a later day. So 2018 tayo, kung hindi ako nagkakamali, umalis. 2019. Grabe talaga. Ang kapal ng mukha ni BBM, no? Na siya pa mismo ang sila pa mismo ang binabaliwala lang nila yung sinabi nila dati na in a way, shape or form ang ICC wala nang karapatan dito, pero ayan, no? Klarong-klaro na ang ICC, ang gobyerno pala tumulong sa ICC para kunin si Tatay Digong. Okay. Nag-withdraw tayo 2018, nag-take effect 2019. I was Secretary of Foreign Affairs. Hinahanap ko yung eksaktong article din sa Rome Statute na dapat i-authorize ng court yung investigation within that year, no? So kung 2023 pa lang sila nag-iimbestiga, that is a violation. Ito ang problema. Halimbawa kay Senator Bato, hindi siya makapunta sa local court para sabihin may violation ng Rome Statute. Samantalang sa Pangilinan versus Cayetano, sabi ng Supreme Court, kapag ka unconstitutional yung treaty or yung application ng treaty, ay masusunod konstitusyon natin, no? So, lumayo tayo ng konti, pero same effect ng corruption. So, I just wanted to put that on record, Mr. Chair. Importanteng lumabas ang buong katotohanan dito kasi sistema natin ng gobyerno, batas natin, constitution, ang involved. Walang kaibahan to sa nangyari kahapon, and I really hope, I'm praying there'll be a next hearing after this para nga magkaharap-harap ang DOJ, ang Senator Trillanes, imbitahin natin. I'll defer now to you, Mr. Chairman. Thank you. Karagdagan lamang sa sinasabi ni SP para maintindihan po ng lahat ng mamamayan. Nag-withdraw tayo 2018 sa Rome Statute. Sa kanilang patakaran, magkakaroon lang ng visa yon pagkatapos ng 1 taon. Alam po ba ninyo ang dahilan nun? Ang dahilan po noon, hindi kaagad tatanggapin ang pag-withdraw dahil nga sa kanilang tuntunin na ang nagkasala sa panahon na tayo ay membro ng ICC, may karapatan silang usigin yon. Ngunit yung pag-uusig na yon, may hangganan. Kailangan, nung mag-withdraw kayo, yung request for investigation dapat ginawa ng ICC bago lumampas yung taning na 1 taon. Hindi po nila ginawa yon. Nung sila ay mag-request ng investigation, yung kanilang prosecutor, 2 taon na mahigit na wala ng visa. Nag-withdraw na tayo eh. Nagkaroon ng visa after 1 year. Dapat doon nila ipa-file yung request for investigation. Correct. Hindi po nila ginawa. Kaya ngayon sila nagmamadali ngayon, lahat ng paraan ginagawa nila. Ang pinakapuntong pinag-uusapan ngayon, bakit tayo pa ang tumulong sa kanila para usigin ang kapwa natin Pilipino? Bakit hindi silang magkusa? Sarili lang gasto, sariling sakripisyo. Bahala silang humanap. Dahil ang patakaran na sinabi ng Pangulo, Pero booking dyan kasi saksi itong mga 18 ex-Marines na isa sila sa mga inutusan para ayan na nga, no? Binigyan raw umano ng mga maleta. we will not assist the ICC in any way, in any form, and in any shape. Bakit kabaligtaran ang nangyari? Correct. Yun ang punto. Budol si BBM. Yun ang pinakapunto. Kaya hinahanap natin ngayon, bakit isang dating senador pa ang tumulong? Alam po ninyo sa ibang bansa, halimbawa, yung presidente ng Israel, yung presidente ng Russia, Israel nagpunta sa Canada, member ng ICC ang Canada, pinauhuli ng ICC. Sabi ng ICC, hindi namin pwedeng gawin. Alam po ang ibig sabihin doon? Yung pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC, voluntaryo po sa mga bansa na kaanib ng ICC. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Sa ating bansa, hindi na nga tayo miyembro. Sinabi na nga ng Pangulo, we will not assist in any way and in any form. Bakit ganun na nangyari? Dinalampan nyo ng pera, pinakain dito, Correct. nilagay sa magagandang hotel. Si kayo pang kumuha ng makakausap nila na testigo laban sa dating Pangulo. Sino nagkanulo ngayon sa ating Pangulo? Sarili nating bansa, sarili nating kababayan. Sa ibang bansa hindi nangyayari. Pumunta ka sa Russia, sabi ni Vladimir Putin, kung hindi kita uhulihin. Gumawa sila ng kautusan. Lahat ng investigador na pupunta rito dapat ikulong. Nagagawa nila sapagkat may respeto sila sa kanilang leader. Dito sa ating bansa, Wala. hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Balikan natin yung Naray Street. Go ahead po. Go ahead Ako po, po. sir. Okay. Dapat-deliver. Ito naman yung yung kay Senator Aimee na nagdi-deliver umano sa Ilocos. Sandro Marcos, Pwedeng bago kayo magsalita, pakibanggit para ma-record po yung kompleto ninyong pangalan at pagkakilanlan. Your Honor, ako po si Johnny Buduan po, Your Honor. Sige, pagpatuloy mo na.
Ako po ay nakapagtrabaho kay dating Congressman Saldico 7 years and 1 month po, Your Honor. At yung pinakamatagal po sa amin is 9 years po. Kanina pong tinanong ko kayo kung sino-sino sa inyo ang nagdadala ng maletang pera na aking nabasa sa inyong pinagsama-samang salaysay. Halos kayong lahat ay nagtaas ng kamay. Pwede ko bang itanong sa inyo, dahil nabasa ko rito, dinescribe pa ninyo ang laman ng bawat maleta. Meron kayong sinabing maliit na maleta, meron kayong sinabing na medium na maleta, at isang large na maleta. Pwede ba niyong ulitin dito sa pagdinig? Gaano ba ang laman nung tinatawag niyong small? Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million. Pesos? Pesos po, Your Honor. Yung medium, Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po. paano nyo naman nagawang i-estimate? Paano nyo ano ba yung estimate sa Tagalog? Paano nyo natansya na between 20 to 25 o 40 to 42 or 50 to 60? Grabe ang accurate ng tanong dito ha. Malalaman talaga dito kung nagsisinungaling sila o hindi. Kasi po, Your Honor, every time po na nagkakarga po kami or nagbababa ng mga mali-maliitang pera mula sa unit ni dating congressman, ay mayroon pong post-it po na nakalagay sa mismong maleta. Ilang beses naman kayong nagdadala ng maleta, kanino at kung saan? Mula po nung umupo na apro si dating congressman, ay nagde-deliver po kami almost 3 times a week, mayroon po 4 times a week na nagde-deliver po kami sa mga iba't ibang opisyalis ng ating bansa, ay ng ating pamahalaan. Ilang taon naman ninyong ginagawa ang pagde-deliver na ito? Mula po nung umupo na apro si dating congressman Saldico, Your Honor. Anong taon yung dati siyang chairman ng APRO? Mula po nung 2022, Your Honor. Hanggang 2025? Yes po, Your Honor. 3 beses, isang linggo, ilang maleta naman bawat delivery? Hindi po bababa sa 20 maleta po, Your Honor, ang Bawat delivery? Yes po, Your Honor. So bawat delivery, 20 maleta, maliit, medium, at saka yung large. Halo-halo na, ganun ba? Opo, Your Honor. 3 beses, isang linggo, ilang maleta yon? Minsan po, sir, umaabot po ng 60 to 70, Your Honor. Mabuti ka pa, marunong ka sa arithmetic eh. Yung mga kasama namin dito, yung majority, hindi nila alam kung anong bilang. Ang alam nila 12. 24 kami. Ang sabi nilang majority, 12. So, salamat sa iyo. Sino pang gustong para lang Mr. makonfirm Chairman, natin? before that, sabi mo nagde-deliver ka sa mga opisyal. Sino yung mga opisyal na yun? Mapangalan ka ng ilan o lahat ng naalala mo? Ang naalala ko, sir, si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor. Bukod kay dating speaker, sino pa? Na yung personal mo alam hindi makasama mo, ikaw mismo. Saka kay, yung dinala po sa Ilocos. Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate, hangar sa Pasay. Yung 5 maleta po na dinala doon sa Ilocos, na dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof, plate number NFX 8886. At saka binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din, black na Hilux, plate Grabe. number Eco Alpha Foxtrot 7121. Para kanino naman yung dinala ninyo? Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos, sir. Narinig mo lang. Baka naman hindi totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver? Kami po kasi yung nagdala doon sa Delta Gate, sir. At si Sergeant Tubi po ang kasama ni Boss Saldi na pumunta doon sa Ilocos. Kasama nyo si Congressman Grabe. Nabanggit na si Sandro Marcos ha. Saldico nung mag-deliver kayo? Kami po yung nagdala, sir, sa Delta Gate. Then sila Sergeant Tubi at saka ni Boss Saldi ang nagdala po doon sa Ilocos.
Mr. Chair, saan sa Ilocos? Your Honor, ako po si Belnar Tube. Sa Yung Paway po, Your magkasama, Honor. yung dalawa kayo, pumuntang Ilocos? Yes May po. mga retrato pa ng eroplano? Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si Kong Saldi. Alam niya po yung kung ano po yung exact address nun. Anong itsura? Naka-Yitariu, ma'am, nakatabi po ng lake, yung lugar po. Tabi ng lake o tabi ng dagat? Kasi gabi po, either dagat or lake yun, ma'am. Basta tabing tubig, Yes po. may bayin. Yes po. Tapos saan kayo? Doon, ma'am, sa Yitariu na bahay, ma'am, kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po, may mga, yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya. At saka So nakapasok pala kayo? Yes po. I see. Grabe. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal? Yung tag-dinner po sila ni Kong Saldi. Andun pa rin kayo? Yes po. Kinamugahan na po kami bumalik po ng Maynila po. Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga retrato pa kayo eh. Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung... Pero that was the same visit nung naghatid kayo ng Yes po, maleta. yes, Your Honor. Thank you po. May mga kopya ba attached? I haven't had the time to look at this. Yan ang ating abangan kung meron bang mga pictures. Okay? Here because I've seen them before, but I'm not certain that they've been submitted officially to the committee and to the chairman. Yung picture po ni Sergeant Tube, nakasama si Congressman Sandro, and then, may picture po pero hindi ko sinama dyan. Meron din po siyang picture nakasama si BBM. Pero hindi ko rin po sinama sa affidavit. Kailan ninyo Sasubmit may sasubmit yung mga larawan, mga pictures o video kaya na lalong magpapatibay nung inyong sinasabi sa umagang ito? Pagkatapos po nito, Your Honor, ay iipunin namin sa isang USB. In fact, nag-umpisa na kami mula nung natanggap namin ang imbitasyon ninyo. Pero marami po talaga ang iba't ibang sources. Itinago rin po kasi nila yung kanilang telepono. Dahil, alam niyo po... Sino po ang nagtago? Nung una po kasi, nung lumabas si Sergeant Gutesa, lahat sila ay pinatawag, no? Siguro sila ang magkwento mamaya. Pinatawag sila at right there and then, kinuha po yung kanilang telepono. Hindi, gusto ko sila nang magkwento. Sila Sino po, ang pwedeng magkwento doon sa bahagi na yon na sinasabi ni Atty. Baligod? Yung tungkol sa telepono, sino yung kumuha ng telepono? Your Honor, magandang Pangalan umaga. po, pangalan. Ako pala si Benny Is Voluntati. Your Honor, kasi nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Ano po? Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa... Sino po Raffles. ang lumiligaw sa inyo? Ayan, yun na yung kay Torre, di ba? Na nililigawan sila ni Torre. So, ayun po ha. Sa tingin ko, ay puros pa naman ito, sinabi nila. Tama naman si Senator Marcoleta, Senator Aimee Marcos, especially si Senator Aimee, na gusto makita ni Senator Aimee yung mga ebidensya ng mga pictures. Yung isa, nabanggit pa nga niya na may picture siya, kasama niya si Sandro Marcos. Pero si Kong Zaldico daw, ayaw papicturan yung maleta. Okay, so yan, dapat isa publiko na yan, yung mga pictures na yan with Sandro Marcos, kung meron may kay Martin Romualdez, kung meron man kay BBM, dapat ilabas na yung mga pictures na yan para magkaalaman na kung sino ba ang nagsabi ng totoo.